Amen. May buntag sa tanan. Malaygo ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Happy Mother's Day sa tanan nga mga mama, no? Sa tanan nga nagalantaw sa online, may buntag nga natong tanan. Hallelujah. Before we start, may buntag tanan. Let's declare together our Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Hallelujah. Mga kita Ginoong Diyos sa mga usapa, magaduol kami, Lord, hindi matahong makamuntagon niya sa mga trono sa grasya. Lord, uban sa pagpaubos sa mga kaugalingon. Nasayod ni Lord God, kung wala ka, wala kayo hinugdan ng tanan mo, Diyos. Lord, kusap na, Lord, kapuntagon na magipangayo sa mga wasapa ang iyong balang Espiritu, magagusad sa matagusahan ng karong nalapit mo, Diyos. Lord, wala isa ang iyong palapyo, Lord, na hawang ang kasing-kasing. Apan, Lord, pagkapuno niyo kami sa iyong gahom, sa iyong presensya, sa iyong pulong, Lord God, na sa akong pagkinabuhin, hindi kalikutan, Lord. Always ka na ako, Lord God, matuboy, Lord God. Lord, salamat kayo sa iyong pag-iyak. Lord, sa pawan sa akong kalibaho, karoon ikaw mag-bless dito. Hanggang sa akong pagsunod, hanggang sa akong pagtapos. Lord, sa mga butangan, Lord, na ikabilingan, Lord, ako tinigilibyo sa ngalan ni Jesus. Wala'y natuhod ang kaaway, ang babag, Lord, sa inyong mga katawhan, ang mabot, dali sa inyong dapit, Lord God, ang musimba, ang mudahid niya kanimo. Isan pa man sa mga kaigsunan, Lord, na naapas sa kadalanan, Lord, we pray for your protection, Lord God. Kabuli sila sa mga miling na gugulog ka ng warriors of angels, o God, mag-auna sa iyong mga kadalanan, makabot sila rin as na. Salamat po, Diyos, sa kapasapang, amo kang ituboy, Lord God, rin hanapin. Amo ka po kasimbahon, magaday ko, mahimaya ka, Lord God. Hallelujah. Let your glory, Lord God, be seen upon this place. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior, amen. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos. Hallelujah. And we shout hallelujah to the King of Kings. Hallelujah. Lord, we are free to dance, so God. Hallelujah. Let's dance together, Lord. Song in my heart, the song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Sing in the darkness, I love in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me. The word of God to set me free.
Thank you.
feel His presence in this place. When we say thanks, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's worth. I will bless your heart. So bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper.
Jesus. I'm coming back to our worship. This is a prayer. Lord, this is the prayer of your people. Lord, hear the cry of your people in this place. Sorry, Lord, falling down. It's all about you. It's all about you, Jesus.
kneel before the Lord. Bisan pamalit mo din mo, wala na nagbatik sa iyo sa kalimutan. You can run into the Lord. You can cry before the Lord. Because He is our God. We can find rest in His presence. Let's continue to call on the name of the Lord. If you want to cry out before the Lord, if you want to kneel before the Lord, ayaw ni kawangang oportunidad, ayaw ni kawangang panahon. Padayon ta sa pag-intercede. I know that the Lord is always with us and hears every prayer sa pagkasing-kasing. May we continue to humble ourselves before the Lord because apart from the Lord, we are nothing. Oh, and as we are going to intercede, we are not just interceding for ourselves, but we intercede for others, for our nation, for this church, for our families. Let us just come before the Lord with a humble heart and seek Him with all our heart. So let's cry out, Ginoong Diyos, 3 times and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Yes, Lord, we are here, humbling ourselves before you, Father God. Right now, we just want to acknowledge, Lord, that you are God. You are God sa among nasod. You are God, Lord, sa among syudad. You are a God, Lord. You're God. You are a God, Lord, sa among kilabuhi, sa among pamilya, sa among iglesia, Ginoo. And wala mi lain nga i-acknowledge, Lord, kundi ikaw lamang, O Diyos.
center of it all. Be the center of it all, Father God. And we just pray, Lord God, right now, na ikaw, Diyos, Lord God, magpamuhat, Lord, sa pagsa, Lord God, ng mga itawag ni mo, Lord God, sa ministry, Lord God, mga pastors, evangelists, Lord, oh God, ang mga teachers, Lord God, apostles, Lord. We just pray that you continue, Lord God, magpamuhat even for the missionaries, that you continue to open the hearts, Lord God, of every unbelievers, Lord, na makadoon sila, makadawat sila ng Kristo Jesus, Lord God, na isipin lang ang inuwas, Lord, sila pinapuhin, kung sila kalang. Salamat kay Ginoong Diyos, Lord of God, Father, that everyone yan, kitawag Ginoong Diyos, Lord God, kasi kaya will reach out to the lost souls, will open, Lord God, Father, their hearts and ears. We just pray, Father God, that kung i-anoint, pagkito mo, Ginoong Diyos, Lord God, mag-agusap, Lord, according to your purpose and will, Lord God. And we just pray, Lord God, na ikaw, Ginoong Diyos, ang maghari, Lord, sa matagsa-tagsa, kasing-kasing, uban sa ikong grasya, Lord God, sa bugma, Lord God, kanamo. And we just pray, Father God, right now, even, Lord, sa mga nagsakit, Ginoong Diyos, we are praying that you can be, Lord, mag-heal kanila, Ginoong, every part of their body, Lord God, sa internal, Lord God, Father, even, Lord, of Jesus, sa mga physical health, we pray that you can to touch them, Lord, because by your wounds we are healed, Father God. You heal the broken hearted, you can bind up our wounds, Lord, oh God. We just pray that you could be, Lord, magkapakumat ka sa pamansa ng mga broken hearted. We pray, Lord, that you continue to comfort them, be with them, strengthen them, Lord, oh God. Iwas sila, Ginoong Diyos, oh God, iwas sila mo kaninaw, sila kasing-kasing, Ginoo, na ikaw maghari, O Diyos. Salamat, Lord, kami sa mga taniwala, Lord God, sa mga brokenness, yung mga sinabi, Lord God, sa mga kakusap. Lord, we just pray for your Holy Spirit to move and work and live in their lives, Lord. Salamat kay Ginoo sa awas, ang mga leaders, oh God. We pray for wisdom for our government. We pray, Lord God, for knowledge. We pray for guidance. We pray, Father God, na ikaw mag-intervene, Lord, sa mga nasyon ng Diyos sa Pilipinas. Lord, usahin Ginoo Diyos, God, we don't understand what is going on, but ikaw, Diyos, yung magkakatay ka namin kaalam, ikaw magagiya, isa pa man, Lord God, sa mga leaders that as we pray for them, may you continue to move in their hearts right now. Thank you, Lord, in Jesus' name, we rebuke, Lord God, any selfish motives, selfish ambitions. We pray in Jesus' name, we rebuke it, Lord God, sa panahon ng mga kawas, kaaway, Lord. Lord, lead the way, Lord God, for our leaders. Lord, oh Jesus, ubat sa kalinaw, Lord God, ikingan kanimo. Lord, we rebuke graft and corruption in Jesus' name. We rebuke, Lord, oh God, Father, mga pagsinagok sa kaaway sa mga have mercy on us. If we are people who are called by your name, will humble themselves and pray and turn from their wicked ways. And you will hear in heaven, Lord God, and heal our land. And we pray, Lord, even, Lord, oh God, sa mga pamilya, Lord, whatever, oh God, that we are facing right now, let our families, oh God, magasunod, yakan mo sa tinuray, makasing-kasing, oh Diyos, kuman sa pagkaubos, sa pagalikod, Lord, ang pamilya, Ginoo Diyos, oh God, at ang mga nahinayo, Lord, yakan mo, you will bring them back to you, Lord, oh God, Father. Lord, we pray that you will be, Lord, to move and be the center in your family, oh God. Lord, we believe na ikaw, Ginoo Diyos, Lord God, maghari mo, ikaw, magamit sa pamilya, anak ang kalinaw, anak ang inupa, anak ang sinakanay, anak ang inusugan ang kalinaw. We pray, Lord, anak ang Espiritu, ikaw ang maghari, Lord, sa kasing-kasing. Lord, what the fruit of the Spirit, oh God, is now joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. We pray, Lord, that you are the one who maghari sa mga kasing-kasing, Lord. Even, Lord, oh God, Father, for those, Lord God, mamutang na nagpanilayo, Lord God, sa mga alakan mo. Lord, be, Lord God, Father, Lord, be their guide. Lord, panik sila ng kanilang Lord. Even those who are struggling financially, ikaw, O Diyos, Lord God, magpanalangin. Ikaw, O Diyos, Lord God, magpamuhak. And Lord, take away the pride, Lord God, sa mga kasing-kasing, Lord. We ask you, Holy Spirit, to lead the way for us. Even for this church, Mindanao Gospel Church is not ours. It's you, Lord God, na mahimong sentro ni Inigino. It's not about us. It's all
Lord God, from any harm, any work of the enemy in Jesus' name. And every family, Lord God, na naaning iglesia, Ginoo, will be protected by you, Lord. No works of the enemy, Lord, kasi namo, sumagasakay sa pamilya, yung iglesia, Ginoo. Lord, we pray for unity. We pray for harmony. We pray, Lord God, Father, for love ng patitbabaw sa magasakay sa kasing-kasing. Because all of us are just your forgiven people. Imo kami niluwas, wala kami kasigaran po, Diyos. Only we boast in the Lord Jesus, who gave His life for us as a ransom. Nahimo ni Diyos na gawas doon sa sala, gawas doon sa mga bandages and strife. We thank you, Jesus, for your mercy and love. We bless your holy name. Even sa pagsang kinabuhi, let our life, O God, stand firm, Lord. Yes, and presensya. In Jesus, we are strong. We believe, Holy Spirit, Ikaw, kanunay, magpamuwas ang kasing-kasing. Help us to acknowledge you, Lord. At tinukuray, Ginoo, na Ikaw ang maghalis ang kasing-kasing kinabuhi. Not us, only you, Lord of God. Salamat kay Ginoo sa pagpamuhat. Dalay ko ka sa walang katapusan. This all we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede kang malikod mo, sir. Amen. Amen. May buntag sa tanan. Good morning, everyone. Hindi mo tapad. Nalipay ko nga naa ka karon. Nalipay ba mo nga naa mo karon? Amen ba? May buntag po sa tanan nga nagatanaw sa ato sa online. We welcome you to Mindanao Gospel Church Service. So, before ta magpaday na atong ginag-greet ang tanan natong mga mama, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa tanan nagatanaw sa ato sa online ng mga mama. Inayong dapat kung mama siya na Happy Mother's Day. Sige, so this morning, since it's Mother's Day, let's open our Bible in the book of Proverbs chapter 31. We're going to read from verse 10 to 31. Proverbs chapter 31, verse 10 to 31. So, ang yang tanan sa pagpanindog as we read together. Hindi Proverbs 31, 10 to 31. Ako ay nasa verse 10 and kamo sa verse 11. Hindi, a wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. She brings him good, not harm, all the days of her life. She is like the merchant ships, bringing her food from afar. She provides food for her family and portions for her famous friends. She considers the field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her works. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hand she holds she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her house. She makes coverings for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected and sophisticated. Her face is seen among all
She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. He is clothed with strength and dignity. She allows days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. He watches over the affairs of her household. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Her sturdy charm is deceptive, and beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her words bring her praise and singing. Amen. Let's put on our hands and let's pray. Father God, Lord, naging salamat ng tangal, Lord God, sa kabutagong salamat, Ginoo, sa biya ng kami pangalandong, sa inyong tawag, Ginoo, sa matag inahan. Lord, nagaampo ninyo ikaw magabay mundo, magagiya, magatudlog ka namin, Ginoo, awag kami na mahimo, nagiging lamang sa mga inahan, apan kami tanan na magadungong, Lord, ang mapangmalandungan ng kinabuhi, na nag-reflect, kami ng Ginong Jesus, salamat, Lord, ikaw, walang spiritu, magapakaliwala, magapangagat ka namo, sabihan nga kami, Lord, magapangagat sa iyong pulong, ikaw makiistorya, ikaw magagiya, ikaw magatulong, Lord, tanangin kami, Lord, wala natagong kami mong pintanan, Lord God, mo nakita, Lord, and so Lord, we pray that you will lead us, Lord God, as we listen to your word. Panalangin kami tanan, nandito yan, diyan mo sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Kanito ta? So, sama sa atong ibasa ganina, no? Our message for today is entitled, A Mother That Reflects Christ. So, man na itong pagpamalandungan karoon sa atong ibasa din sa Proverbs chapter 31, kung sabi ng isa kamama, again, na nag-reflect sa kinaiya ni Christ. So, kabalong tanong na ang mga mama na ay mga kinaiya ang mga pay-payho. Magkristuhanon man, or dili magkristuhanon, na yung mga kinaiyang mama na pay-payho sa masa, kanan mama, yaw-yawan. Mama, kanan mama, kugihanon. So, but we are going to ponder, dili, what is the world's perspective kung sa mama, no? But akong pagpapalandungan, ang saday ang mama na nag-reflect sa imahe ni Kristo. Amen ba? So, kani para ni sa tanan Kristohanon nga inahan. Kasi Kristohanon din eh. Kasi Kristohanon din eh. So, hindi mo dapat ikaw ni. Para ni sa imo, para ni sa ato aso. Muna ito ang pagpamalandungan na mo kabala ka mga papalagi isunod Father's Day ka manapod. So, itong pagpamalandungan mong sali ang isa ka mama na nag-reflect sa imahe ni Kristo. So, una mabutang na itong makitaan din ingon din sa Proverbs chapter 31, a mother na nag-reflect in Christ is a mother who reflects Christ, serves faithfully. So, ingon din ang mama di ay na nag-reflect in Christ is someone na nag-serve faithfully. Ingon din sa atong ibasa, i-describe din in verse 10, padulong sa verse 19, kung sa ang mga kinaiya sa mama na naadiha, nag-reflect kay Christ na, ingon din, he is a wife. Next slide, please. Next, atong sa kaan. Atong sa points. Ay, next sana. So, ingon din, a wife of noble character who can find. So, ingon din na siya noble character. And then, yun his husband has full confidence in her and loves nothing of value. Proud ba mo sa inyong mga asawa? Mga husband? Ha? Umargo kayo ni Tingog. Mga anak. So, verse 12, yun din sige, sa verse 12. She brings him good, not harm. Oh, so she brings him good, not harm. Yun po diya, she works with eager hands. So yun diya sa verse 13. And then sa pagiging niya in verse 14, nagdamot siya to bring food for her family. And then, gamata siya, she gets up while it is still night and
she provides food for her family. And next, in verse 17, she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. And then in verse 18, she sees her trading and is profitable, and her lamp does not go out at night. So, makita nato di suon, kung basahan nato di, pwede na sa inyong balay, inyo nang tagsa-tagsaon, kita nato nga ang mama di ay nag-reflect kay Christ, mahimog day nga, ginabuhat niya iyang tahas faithfully. Hindi imong kaugalingon i-reflect daw, faithful ba ka sa imong trabaho, isip, pagkamama? Hello? Faithful ba ka sa atong mga ginabuhat? Because sometimes, as mothers, we think, una-una nato na ang atong tahas basta-basta. Atong kuan, ang atong pagpalingkamot, walay bili. Pero always remember that, wala din nato ginabuhat para sa atong anak. Wala din nato ginabuhat para sa atong bana. Pero asa din nato ginabuhat din nato para kay kinsa? Sa Ginoo. So, we need to serve faithfully. Kinahanglan di ay nga atong dumduman na ang imong pagkamama tawag na sa Ginoo sa imo. Hello, inay mo dapat imo ng tawag. So, kung sa di ay ang mama nga nag-reflect kay Christ, imo din ang ministry. Kung dili porket na ang ministry is dili lang sa church, but even imong pagkamama, imo ng ministry. Ang imong pagluto, imong paglimpyo, imong pagkatiman sa imong mga anak, ang imong mga sakripisyo, nakita lang tanan sa Ginoo. Hindi mo dapat nakita ng tanan sa Ginoo. Muna nga, inangadi na ta magbagot-bot. Hello? Hindi mo dapat din na ta magbagot-bot. Kaya usahay, di ba? Piling malikayan tungkol kay feeling nato, mawalay naka-value sa atong mga ginabuhat, walay nakakita sa atong ginabuhat. Sometimes, yun na nato na, ako naman perminti. Ako na may gabuhat tanan. Pero always remember that we do it for God. We need to serve faithfully. Bisag kung sa imong sa Ginoo, bisag kung sa akong ginabuhat, kung ginabuhat nato na para sa Ginoo, ang Ginoo mag-reward ka nato. So, dili lang ni para sa mga mama, but also a reminder for us na whatever we do, we need to do it faithfully. Kung mag-serve ka, magtabang ka, buhata nga matinud-anon. Hello, nabay tao din Kung gusto din ta nga mag-reflect si Kristo sa ato, ang importante kay nga masabtan nato, magbisan sa gagmay na tahas nga atong ginabuhat, mahimot tang matinud-anon. Hello, nabay tao din Mahimo kang matinud-anon. Ang problema sa ato is that sometimes muni ang kulang sa ato atong consistency. We commit to the Lord, magsahad ta sa Ginoo, Lord, ako ipagamit ang kinabuhi, Lord, mangalagad ko sa imo, pero say, hayaan ta nato na matuman pag okay ta. Pag naata sa mood, pag malipayon ta. Pero pag naan nagaling mga dili maayong circumstansya, mawalan na ta sa atong commitment sa Ginoo. Mawalan, nalimutan na nato itong mga saad na, Lord, ako'y magbuhat ani, Lord, maging-ani ko, Lord, maging-ani ko. Muni ko lang sa ato serving faithfully. Kaya usay, feeling nato atong mga ginabuhat, walay feeling nato, walay naka-appreciate, feeling nato atong ginabuhat, na, taga, naman ko, taga, kumusta naman ko, or taga, limpyo naman ko, or taga, naman ko din tao-tao naman ko na. Even dali nga, ang imong pag-share, diha imong pag-spread of kindness, if you do it faithfully, nakita na sa Ginoo. And especially sa mga mama. Because there are lots of times na gagadiskurahin mo, kapuyan mo, ikapuy na mo. Labi na dyan sa pag-atiman sa mga anak, ha? Pero always remember that as you do it faithfully unto the Lord, ang Ginoo magaganti sa inyo.
Walang may ginibuhat. Ya tubangan sa Ginoo nga mulabay kawal kay naman ang Ginoo nakakitaan na. Amen ba Lord? Hindi mong tapad na makakita ang Ginoo. Inaayog ka diskurahin. Tanan lagi nini mong panerbisyo na alagi ni balos. Diba kaya mo mga anak? Nagkakita yung times na nilingon si Pastor Kim no, mabasig na ay presidente nila sa Pilipinas. Kaya yung bagsak at issue sa pagkatiman sa mga anak, walang kakabalo. Years after, ang balo sa naggabi na reward sa Ginoo. Kabalo ba mo, kinsa ang mga naging successful na mga tao is that na ay mama who never stops taking care of them, na ay mama who never stops praying for them. Kung dili man siguro, dili man lang sa action, no? Mag-iskot na sa espiritual na bahin. Kung ikaw, mama, dili ka mo daw ang po sa iyong anak. Kasi nag-aampo sila mga anak din eh. Ampuin na yun yung mga anak. Serve the Lord faithfully. Never stop praying on your children. Iba si Kaon, badlungon pa na sila, pero kung dili ka maundang, kung ampo, mahimo, kung sunod na sila sa limog. Tanan yung gibuhat. Again, we are talking about serving faithfully. Maski kung sa kagamay. Ngayon ginabuhat kung matinudanan ka, kung makanunayon na rin mo ginabuhat igsuon na ay buhaton ang Ginoo. Amen? Sama sa niwali ni Pastor Kim last time, even the small seeds na atong ginabuhat. Maabot ang panahon na motubo na mamunga na. So it's the same thing with serving the Lord faithfully. It's the same thing sa imong pagkamama. Ang adlaw-adlaw ni mga ginabuhat, adlaw-adlaw feeling mo routine, balik-balik ka. But if you do it faithfully, the Lord will reward you. Amen? So, inay mo dapat ay nagka-goldie, ha? Dapat din, when you wake up in the morning, may ngunday ka, Lord, salamat. Don't you know that dagang tao gusto may mama? Hello? The position that you are in, there are people that are praying na unta na sila sa sitwasyon na ako. Sometimes we take for granted ang atong kinabuhi. We take for granted atong trabaho. We take for granted atong pamilya. We take for granted ang atong parents. But don't you know that there are people na gusto sila nga naa pa sa parents. Gusto sila nga naa sa bana. Gusto sila nga naa sa anak. Gusto sila nga naa sa trabaho. But not all are given the opportunity. Munang every time nga you're tempted to complain about your life, every time you're tempted to complain, Lord, ako'y nakaayo. Ako naman si Iglihok, aning panimalay, always remember to be thankful because there are people who wish to have the life that they have. Sometimes, ang atong ipangita ng God is kinabuhi na kung si wala sa atong mo pa daw pangitaon. Sige daw compare sa uban. May pauntag, wala ko nang inyo. May pauntag, kuan ka nang wala ko nang inakog sa iyo. May pauntag. But we fail to appreciate na kabalo ba ta, labi na din sa atong kiswahan, tanan na mga butang na itabo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagplaster, ang Ginoo naghatagan. Amen ba isuon? Manang si Jesus himself, siya 3 years na iyang ministry hindi sa kalibutan. Nakita nato that Jesus served the people wholeheartedly. So manang inanapod ka. Sama ni Jesus, wala siya nagalantaw sa mga tao, basta he faithfully served the people. Manahingan sa scripture, wala niya si Christ to be served, but to serve. So in the same way, ang mga, again, galing ang mga mama atong ginaisbutan, but we can apply it in general, no? So a godly mother reflects Christ through sacrificial care and faithful service. So mag-reflect daita diya sa Ginoo, na-reflect nato, magpakita nato kinsa si Christ by the way we serve. Not just serving, but serving faithfully. Hindi yung magtapan, magmatinod-anon ta. Sa gamay man or sa dako. Ba?
So people often admire, di ba, pero sa to, sa church building na to, kita na to, or any building, any place, ma-appreciate na to, uy, grabe ka, ayaw katsada. Ang building. Pero just like any building, dili na siya, malimta na to usahay nga ang nagpatindog ang building is ang iyang foundation. So, inanak po usahay sa panimalay. Kabalo ba mo mga mama, madako kayo yung role? Ang sa tawag sa mga mama? Ang sa? Ilaw ng tahanin. Pangutanin mo tao pag ilaw ba ka? Tama ba? So, many families stand today because naay mga faithful mothers na nagsakripisyo. Naay mga mothers wala niyong damot-ampo. Naay mga mama wala give up sa ilang mga bana. Naay mga mama wala give up sa ilang mga anak. Nga nung makita lang nato na hala, happy family kayo sila. Malipayan kayo na sila, pero wala nato nakita ng mga sakripisyo na naay mga mama nga nagsakripisyo. Amen ba mga mama? Ang ilang prayers, ang ilang paghago, ilang pagkatiman, mo na nag-hold sa family together. Munang importante kayo yung role as a mother. Importante kayo yung role na mag-hold ikaw, ang gamitin sa Ginoo na mag-hold sa inyong family. Muna again, ay mo kabalata ka palagi sunod pag inyuhan ng chance. Pero today, let us be reminded na ginabuhat pa na ako faithfully ang akong pag-alagad out of love ba para sa akong pamilya o ginabuhat na lang na ako kay Moni ang akong hangay buhaton. So, dili din na ito i-underestimate ang mga unseen acts of service. Miski walay nakatitag so nakitan ng tanan sa Ginoo. So, mothers reflect Christ when they serve with love and faithfulness. Gusto na ito nga makita usay, sige ko ingon ba nga, mag-share ta sa gospel or ato ipakita ang kahayag ni Christ. Ang mga mama may ngon nga pastora na mo ko sa balay. Saan pa man ako pag-share sa gospel or saan man ako pag-reflect kay Christ? How about sa iyong children? How about sa iyong kasilinganan? You know? How about sa mga kanang kumama ka, kanang sa eskwelahan? Mga mama sa inyong mga classmates, yung ano? Nag-reflect ba ka of Christ-like character? Or kita ang unang kamarites? Kita ang source sa marites? So, kinahanglan nga kita, wherever we are, we reflect the image of Christ. Amen ba? So, muna, mga papa, mga anak, always appreciate the sacrifices na ginabuhat sa inyong asawa daily. Amen ba? Amen ba mga bana? Amen ba mga anak? Gina-appreciate ba rin niya yung kwan? May trabaho niya. Yeah, maging trabaho. But don't you know that mothers are not superwoman? Tao, agyapan sila kapuyan. So, I hope na dili lang on Mother's Day na to sila ma-appreciate. Ha? Kung na yung mga post sa mama kusog kayo sa Mother's Day, taas kayo, pinapay, gawin emoji, pina-heartwarming tayo. Pero pag subukan sa mama panghugas plato, yung mamati. Ha? Bongga kay regalo sa Mother's Day. Pero pag after sa Mother's Day, wala na. So I hope na dili lang, ayaw mo nang ma-appreciate ka sa Mother's Day, no? But dili lang sa Mother's Day. I-appreciate na ito ang atong mga mama kay nga naman sa iyo ng ilang tahas. Hindi ba, kapila na proven and tested na pag ang papa galing magbiling sa Balaygos, ang papa nga, pugihan ka ng kuan kayo, metikuloso kayo, pero usually yun, pag ang papa mabili, di yun nila kaya. At sa mama kayang, mama multitasker ba yan? Bantay, magluto, kamulong laba, kamulong limpyo. Ang papa, ang lalaki, they are created by God na kuan na din sila. One task. Dili kayo sila multitasker. Try dalay na rin ng bana.
May istoryahon ninyo, nga nagsilipon sila, o istoryahon ninyo, nga hindi nabuhat, di yun ang gusto silang utok. Muna nga, imo nang tahas as mama. Amen? Hindi mo dapat tahas ng imo as mama. So, do it faithfully. Amen? Okay, di-create man ta sige mo kung nga mo dyan ang tawag sige mo sa ato. So, ikaduha, makita nato din sa Proverbs, ingon din na ang mama na nag-reflect kay Christ is a mother who reflects Christ, speaks with wisdom and compassion. So, ingon din niyo, sige, nabuhat daw. Ingon din sa itong iba sa next slide, please. Ingon din siya, open her arms to the poor and extends her hands to the needy. So, ang mama na nag-reflect kay Christ, naasay humog, nakasing-kasing, and she speaks with wisdom. Ingon din when it's no, she has no fear of her household, for all of them are clothed in scarlet. Meaning, ready siya, nangandam siya, muna nga pag-abot sa mga panahon, sa winter, or sa panahon sa kalistanan, ready na yung pamilya because she has wisdom. Kabalo siya ang sinangay buhaton. And then, yun din, verse 22, she makes coverings for her bed, she is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. Next. She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Next. So she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of the household and does not eat the bread of idleness. So imod din ni, kung gusto dita, ang mga mama ta nga mag-reflect sa kay Christ, nag-speak data with wisdom and compassion. So, yung din ang Proverbs 31 woman, dili lang kugihan, but even the way siya mo istorya, she speaks wisely and compassionately. Hello. A Christ-centered mother, nag-influence siya sa iya pamilya, not only through actions, but also through words. So mga mama, be careful on say gagawa sa inyong mga papa. Hello! Mga mama! Di man balik kayo mag-yaw-yaw, mama, kasi yaw-yawan din eh. Yaw-yawan ba mo na mama? Pero kinahanlan nga atong ng baptison, ang mga bata may siplak na sila sa kilid. Let us practice. Again, we are talking about Christian, godly mothers. Pasagtin na yung silingan. Pasagtin na yung mga kauban sa tabaw, kung inana sila. Pero kita, muuni ang gusto sa Ginoo, mga inani na ita mag-reflect. So, yun din ang ato din ba should magpuno og encouragement. Hello! Ginadasig pa nimo imong bana, ginadasig pa nimo imong anak, na ginatudluan ba nimo, ginakorek ba nimo yung mga anak, ginaguide ba nimo sila with grace. Problema sa ato, patudlo man ta, wala may sayip sa atong pagtudlo, wala may sayip sa atong pagyaw-yaw. Pero usahay, tungod kay ang pamatig na lang sa ato anak nagyaw-yaw, wala nila nakita ng heart na gusto ka na ate ginatulog sa ila. So, the next time, pag feeling mo, sige, di man mamati ako mga anak, then try to do it with grace, with wisdom, and compassion. Hello, nabay tao din yun. Kabalo ba kang napilita mo tudlog, nalilit ka magyaw-yaw? Hello, nakuha nga na sa mga ano. Kabalo ba kang napilita makatudlog with compassion? Kabalo ba kang pwede kang matudlo na di pa kailangan masuko? Hello, mga mama. Ano din kinahanglan nato masabtang isuon that our words can either heal or either
cause a wound. Hello. Ang atong mga baba, ang magawas, mga puno nga magawas sa atong baba, either it can heal your children, it can heal your husband, or it can cause wound to them. Kung dili ta gusto nga atong mga pamilya igsuon, puros mga broken, puros mga wounded. And ang pamilya nga puros wounded, puros broken, ang nahitabo, puros na magsinakitay. Because hurt people hurt people. Ang mga tao na puno og kasakit sa iyong kasing-kasing will in turn hurt other people. Muna importante kay sa atong pamilya igsuon na atong i-practice ang magawas sa atong mga baba, mga maayong butang. Inan ba? Nasugod ka ron? Mga maayong butang. Mga maayong butang lang. Amen? Kung naaka sa kasuko, sa iyong anak, naaka sa kasuko, kabantay moment is the moment na harsh kayo mong ginistorya sa iyong bana, sa iyong mga anak. Moments na naaka sa kasuko. Pero, ginamin ba na ninyo? Mo ba dyan nag-iyon? Bagyan mo nga walay pulos inyong bana or walay pulos inyong anak? Wala man. You don't mean it in your heart. Pero, pag iluwas na sa iyong baba, nakasakit na ka. Hello? Muna mga mama, dako kayo inyong Ngayon mama man ang gina-istorya din because most of the time, our children spends times with their mothers. Most of the time, ang kauban sa anak ang mama dyan. Kaya ang papa, busy sa trabaho, busy sa pagpanginabuhi. Unang usually, ang kauban dyan sa mga anak is ang mama. Ngunit ikaw as mama, you need to be careful. You need to be wise what comes out of your mouth. Matag pa sa ginaingon, kung wala kayo ng istorya nga din maayon, ayan na lang istorya. Muna ito i-practice. Yung ano? Isot mo dyan kayo ba? Natay ba mga anak? Kabantay mo, ang pinaka-greatest na mga kagubot sa ilang panaymalay, wala kang sugod sa mga dagkong mga issue. Nagsumod lang sa pulong. Yan ikaw, nag-insulto ka, ikaw nasakitan ka. And in terms of, dapat tayo magkagubot sa pamilya just because of words. Just because we don't speak with grace. We don't speak with wisdom. We don't speak with compassion. Hello, naway tao din eh. Naway tao din eh. YouTube mo na, again, dili lang niya sa mga mamabag para niya sa akong tanan. Yung sige kublog ni Jesus. Si Jesus, He speaks with comfort. He speaks when He teach people, ang iyang reason why He teach people is for them to be restored. Ang gusto ni Jesus, ma-restore sila, mabalik sila diya sa iya. So, ang godly mother reflects Christ when her words bring wisdom, kindness, and peace into the home. Imuha din ng tahas as a mama. Ngayon tapat, imuha ng tahas. Tawag na imuha sa mama. Tingnan naman, yan ang mama maging nanani. Kabalo ba mga according sa study, na ang lalaki, isa pa lang na storya, babae, 100 na. Ilan na ka-times? One word pa sa lalaki, sa isa ka-adlaw, istadihan ng pila ka words, pila ka-times, i-multiply ang words sa babae. Manang ngayon ta, paskura man, ako din ba na, ako din anak. Pero according sa studies, mga babae ang mostly si istorya. Most of the times. So that kita ang mas dapat magbinantayon. Usually, ang malalaki maghinumam na sila. Kaya naman na sila magdagang istorya pag masukok na, maputong na, kay gagawin na itong yaw-yaw ba. Pero muna, Kristohanan man ta, Christian man ta. Amen, guys, son? Christian naman ta, ang mawatuwa na di kayo mabala. Christian man ta isuon, muna nga,
Magbinantayon tayo, ba? Binantayon tayo because what we speak will dictate kung saan magtabo sa atong pamilya. Munang likay, dyan na ninyo, ang mga kuan, magpupway yun ta, luay yun ta, mag-uupot yun ta, ayaw, dyan mag-storya ng mga inaanak. Because ingon sa pulong sa Ginoo sa Proverbs, death and life is in the power of the tongue. Kung gusto ka nga mapalalinginan sa Ginoo yung pamilya, as a mother, try to speak words of blessings to your family. Ayaw si ingon sa iyong anak, magayat kay kagulo, labi na ipadugin ninyo sa ila. Ayaw dyan. Try to speak positive words to your family. Try to pray. I'm not trying to say, dili sa Bible, i-tolerate na to, no? But, kinahalan na atong tunan na kita kay muna mag-direct sa life sa imong anak. Muna kung gusto ka yung bana may successful, always speak, always appreciate your husband, always ikuan siya, encourage siya, kaya na nimo. Kaya ni nato, always pagdasiga yung bana. May nalitaw kami, kisa kung magdasig sa ako sa Lord. Again, kaya nga naman, many people today still remember the words that are spoken by their mothers. Katungdo pa mo sa mga paimangno sa inyong parents, sa inyong mamahantod karon. Sa bata pa mo sa ilang mga istorya, sa ilang mga ginatudlo. So, that's a proof na unsa ka impactful ang words ng mama. And then, yung istorya sa inyong mga anak karon will dictate their future. Labi na yun sa mga bata pa yung anak. Tugluoy practice dyan na ninyo na mga positibo ang inyong ang magawa sa inyong baba. So, madungdungan na nila, giunsan ninyo sila pag-encourage during their times of failures. Madungdungan na nila, giunsan ninyo pag-pray sila during their hardships. Madungdungan po nila, musalig sila sa Ginoo. But it depends kanimo, isip mama, kung saan nimo. Kung mama ba ka nga mag-reflect ni Christ, or mama baka nga mo follow sa trend sa kalibutan. Hello? Are there naabay tanga dinhi? We need to speak words that build up rather than tear down. Sama kay Jesus. Mothers should guide their families to wisdom and grace. So, mga children po, you should value godly counsel from your mothers. So, ini yung tapat sugod karon. Kung magyaw-yaw man ka, mga maayong butang lang. Tingnan mo ba yan ni Jesus? Di ba? Gusto ko man si Jesus. Very righteous anger. Normal na tao, ramang tao, masukot ta. Very righteous anger. So, inanap po nang kita as parents, as mothers, we should reflect Christ. Muna atong tahas. Ikatulo is, a mother who reflects Christ fears the Lord above all. So, iman din sa atong ibasa, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Gina-praise, gina-appreciate mo sa inyong bana, sa inyong mga anak. Makanyong ba silang, proud kayo ko nga ikaw akong mama. Ang lipay kayo ko, pasalamat kayo sa Ginoo nga ikaw akong mama. Kung dili pa, then muna ato igon. Dili na makaingan pa nga gwapa ka na mama. Kaya ingon dili sa itong gibasa, many women do noble things, but you surpass them honest like this. And the charm is deceptive, beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. So ingon din dili lang igo na inunta akong mama, gwapa kaayo. Pero lamig paminaw na akong mama doon sa Ginoo. Ganun ba? Ang mama may nagtudlo sa ako palulong sa Ginoo. Akong mama may nagdukon sa Ginoo. Ganun ba? Kaya itong kagwapa mawala na niyo. Mabutatag sa sinta, si tinta, mahanaw lang yan itong beauty. Pero ang atong mga pagtudlo sa atong mga anak, may tungkol sa Ginoo, those are the things that last. It doesn't mean na dito magpagwapa,
Isa may diligan ha, gwapang asawa or gwapang mama. Pero yun din, kung isa hilig din skincare or hilig kay pampa-beauty. Kung gabi ta, mag-workout sa ato ang outside, mo po na atong pag-workout on the inside. We continually fear the Lord. We continually obey the Lord sa atong kinabuhi. We continue to revere God sa atong kinabuhi. Kung kita isip inahan mo na atong pag-reflect mo na makita sa atong mga anak na atong gina-honor si God, atong gina-honor si Christ, muna ang ginamakitan sa ato and they will follow it. So muna na, kung gusto ta na pag-reflect yun si Christ sa atong kinabuhi, ipakita nato sa atong mga anak na kita nagakuanta. Di ba ang kalibutan mo sige na praise sa kalibutan ka, guwapa, appearance, popularity, achievements, pero ang ginavalue sa Ginoo is a heart that fears Him. Okay man ang natin achievements, okay man ang nakuanta nga ilado ta, pero ang tinuod nga beauty of a godly mother is found in her relationship with the Lord. Iyan ba? Tanaw na yung katapad. Nagadanag ba ang kahayag sa Ginoo sa iyang nawo? Amen, amen, amen. Nakitaan ba ninyo ang glory sa Ginoo sa iyang nawo? Diba? So, muna, bayar mo na sa flowers. Flowers are beautiful, but they eventually fade. No? Muna itong mga tagal kay dili malaya ng flowers. Okay, no matter how beautiful a flower is, it will fade. Pero ang fragrance of a godly life, a godly woman continues to be passed on. So, mapasa na nimo sa iyong anak. Ang imong faithfulness, ang imong pagkamatinunan, ang pagkamainapuon nimo, imong influence sa imong children. Again, kay Mother's Day, man sa mama ang atong focus. Some of the strongest Christians today are the results of mothers who faithfully feared and trusted the Lord. Kung itinakita itong salida na war room, di ba? Gabi kayo, ang mama makipatol in prayer. So sa diyang sige siya pray, ang imo magmilagro sa iyang anak, magmilagro sa iyang pamilya. So, kitang mga mama, isa na sa taas sa ato, nga makitang yun, na mag-reflect na kay Christ is, padayon ta, dili ta mo umdaw ampo, padayon ta mga lagad sa Ginoo, kung gusto ka imong anak, mga lagad sa Ginoo, sa imo na magsugod. Kinalan, makita, dili na ito piliin na itong mga anak na pagsimba dyan mo, pag-angko dyan mo, kung dili nila una makitan sa atong kinabuhi. Makitan dyan dapat una na sa atong kinabuhi. Na we fear the Lord, we revere the Lord above all. Okay, kung unsay makitan sa atong anak, igsuod, muna ilang i-follow. So the beauty begins with a devoted life to God. Ang tinuod na beauty is a life na devoted niya sa Ginoo. Atong greatest legacy as parents, atong greatest legacy as a mother is kung sa nato sila, nadala nato sila diya sa Ginoo. Kung mabalik ka sa atong unang apoy, ang imong unang ministry as a mother is your children. Dili kailangan nga mag-mission ka, dili kailangan nga asa ka padala sa Ginoo, sugdi sa imong anak, sugdi sa imong pamilya. So, muna nga, as we commemorate Mother's Day today, let it be nga ato ni mapamalandungan, am I a mother that reflects Christ? Na again, ang imong pagkamama is a calling. Hindi mo dapat calling na nimo. Tawag na nimo. Among many purposes sa Ginoo sa imong kinabuhi, that's one of your calling. So, but then again, dili lang yung a reminder sa mga mama no, but also a reminder for all of us that if you want to live a life that reflects Christ, una sa tanan, we serve faithfully. Sama sa gibuhat ni Jesus, hangtod sa iyang kamatayan, nag-serve yapon siya sa ato. If you want to live a life that reflects Christ, kinahanan we speak with wisdom and compassion. Sama ni Jesus. Sa rin nasa sa kalibutan, sa iyong gibuhat, mga ganyan nagpakita siya kaluoy, nagpakita siya wisdom. Na may mga tao, yung gabi ba kayo siya mag-great teacher?
And then ang last is, when you want to live a life that reflects Christ, you need to fear the Lord above all. So muna, makitaan ba sa itong kinabuhi? Matinud-anong ba ta sa even sa little task that the Lord has faithfully called us? Dili lang in the church, but even sa gagmay butang ang ginagawa ka adlaw-adlaw. Do we speak life? Do we speak words of encouragement? Do we speak words of wisdom? Are we compassionate? And do we fear the Lord above all? Nagdadukon ba ta sa Ginoo? Kaya muna ang mga nawala na kawan igsuon. Ang atong pag-revere tungod kay we equate God's grace na ang grace sa Ginoo means tolerance. Or the grace of God means freedom to do anything we want to do. Pero tinod na grace diya, nasabtan mo ang grace ng is nasabtan mo, Lord, I'm not deserving, pero ano yung higog mo? And out of that understanding, Lord, hindi ko deserving, comes up our love for the Lord. Na nasabtan nato mo, Lord, dili ko tapos, pero mo kung ipakit agong ma. That's why, Lord, I will revere you. I will surrender my life to you. Lord, buhaton na ko ang mga kapalipad sa imo. Not for me, para maluwas ko, but Lord, because nasabtan na ko mo sa kadako imong gugma. We fear God not because madok ta ang magtok impirno, but we fear God because we understand that He deserves na ato siyang i-honor, ato siyang i-revere after all that He has done sa atong kinabuhi. Madlok galit atong boss, madlok galit atong amo, no? Kinsa man sila. Pero ato silang gino-honor. How much more pa dapat ng Ginoo that He is a loving Master. He is a good shepherd. Dili siya nga gidakdaog ta niya, but He is a God who loves us so much. And that's why, let us fear God above all. So that kung atong gina-honor, atong gina-revere, mag-reflect, makita nato. Kaya even Jesus Himself, ipakita niya kung siya dapat ang pag-honor, ang pag-respeto sa God the Father. Son of God naman siya. Pero yung ginapakita, usa siya magtagpala sa iyong God the Father. Usa siya mo respect, usa siya mo honor, usa siya mo fear, revere niya yung amahan. So that's an example for us also as Christians. Na pamalandong mo na ito itong kinabuhi. Napa ba kay kahadlok sa Ginoo? Napa ba kay ginapamalandungan pa ba mo ang imong purpose sa imong kinukuitsun? Or na-content ko na lang ka to live your life day by day? Na basta lang makasurvive ka, nakalimutan na mo that your life has a purpose according to the will and purpose of God in your life. Iman ba na? May tawa din eh? So I hope na ato na makamanandong ng igsuot. So right now, let's come before the Lord and sing the song, Heart of Worship. And let's ponder that laging Lord, no, it's all about you. Even as a mother, even as a father, even as a youth, even as a worker, even as a pastor. Lord, that I will reflect you. As a Christian, sa man ka, that I will reflect you. Batan mo man ka. We are all called by God to live a life that reflects Christ. We are all called by God to live a life that is nakasunod sa plano kabubuton sa Ginoo. That's why right now, in our walk, in our journey sa Ginoo, let us be reminded, brothers and sisters, that it's all about Christ. It's all about Him. So let's just worship God in this place as we come before Him and worship, as we surrender our lives to Sa Ginoo. Let's just commit our lives to Him.
Hallelujah. Hallelujah. And the music fades, all the strength away, and I simply run, looking just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things
Surrender your life to Jesus. We are called by God to serve Him faithfully. We are called by God to reflect the image of Christ. We are called by God to speak life. We are called by God to fear God above all. To sing before the Lord. Iyang mo sa Ginoo nga tagaan kaniya o tinuhaw kasing-kasing. May mong tinuod niya kanta na it's all about Him. It's all about Him in our lives. Wala nang lahat pa. Hindi siya lamang. Ang Ginoo lamang. Si Ginoo Jesus lamang. Right now, I want you to pray. Kung naay mama nga dapat mo, I want you to lay hands. Yes, sa ilama. Also, I want us to lift up our mothers unto the Lord. Ato sila ipatas sa Ginoo. Muna sa tanan, kung nakapay ginikanan ng mother na wala pa nakaila sa inuyan po sila, ilang madawatan si Jesus as your Lord and Savior. Kaduha, ato iyang po, akong mga mama pagalikunod sa Ginoo. Na unsa man ang mga kabukaton nga nasa ilang kasing-kasing. Unsa man ang mga kabalakon na napuno silang kasing-kasing na ang Ginoo magalingkod o magahupay, magahataog kaalam kanila kung sa akong pagsulbay na mabutang na ilang giatian right now. So let's come before the Lord and let's pray for our mothers right now. And let's speak life. Let's speak blessings. Sabi nga ako, ikaw, banak ka, let's speak life to your wife. Kung ikaw, anak, speak life to your mother. Kung naano din yun, wala ilang bana, wala ilang anak, I want you as brothers and sisters in Christ to pray for them. Sa kung mga kaisunan, pag inako ay let's also pray for our parents, mothers, before the Lord. Let's cry out, Ginoong Diyos once again, and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Lord, ang maging napataas. Ang tanan ng mga mama, mga kababaihan, oh God, sa Mindanao Gospel Church. Nilayang sa tanan na niya din even sa tanan na katanaw sa online. Lord, we pray, ikaw magaling po kanina. Ikaw magbuhatag kanilang puso. Yung matubang nila, Lord, ang kanilang giagian. Ikaw makahatag ang kaalam sa kanilang Ginoo. Sa Lord, overcome nila ang ilang mga giagian, Ginoo, mga pagsulay. Mga karistalan in Jesus' name. Lord, we also pray for our mothers na walang pagyang kanimo. Lord, we pray for salvation. Lord, sa mga mga nagbaratingan, we pray for healing. Lord, sa mga mama, Ginoo, na nasa depression, nasa anxiety, nasa sadness, we pray, we declare shalom, shalom, shalom. We declare peace in the mighty name of Jesus. Mamuhat ka sa kasing-kasing sa tanan ng mga mama nga niadinhiling. Sa tanan na sa online, Ginoo. Mamuhat ka, Ginoo. Mamuhat ka. Likunain mo mga kanakan. Na ikaw magagamit kanila, Lord. Yung mga sitwasyon kayang giagian ka, Lord. Pray mo nilang testimonies sa mga fellow nila mamas. May mo ng testimonies sa ilang mga anak. May mo nilang testimonies sa mga tao na nagpalibot kanila.
Lord, give extraordinary strength for every mothers that are here right now in Jesus' name. Dili man nila kaya. But Lord, sama sa naging kantadya kami mo, all things are possible. So Lord, we pray for strength. We pray for wisdom. We pray for guidance. We pray, O God, may ikaw magpaligod pa sa pagtuo sa mga mama nimo. Lord, we declare salvation, 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 O God, upon our mothers, Lord. Dili mo tugod, dili mo masakripisyo kino, kay mula pa ang tawag. Lord, we pray. Ikaw magaluwas, ikaw mag-aayo, ikaw mag-apagbo, ikaw mag-apagbumas, Lord. Dalaygot ka, Lord. Not only for mothers, Lord, but we lift up each and every one na natin. Ikaw kami magapagtubok, kanako kino, padoon sa iyong tawag, padoon sa iyong purpose, padulong sa iyong lagad. Tahas na ginhatag sa katapusan ng kapirapunin. Kanilang kami Ginoo. Lord, ang surrender ang kanalian lamang kayo, Lord. We praise you, Lord God. We honor you. We bless you, Lord God, in this days. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Let's declare in Christ, we have victory today. In Christ, we have miracles today. In Christ, we have healing today. In Christ, we have blessings of Abraham today. In Christ, we have positive thinking and speaking today. In Christ, we have dreams and visions from God. In Christ, we have faith in God. I change, everything changes. Praise the Lord. Okay, let's prepare our tithes and offering sa Ginoo mga igsoon. Amen. Manindog tayo na atong i-bless ng atong mga paghatag nila sa Ginoo, atong i-declare that the Lord will pour out His blessing upon us mga igsoon. Sige, atong mawilan ang atong tithes and offering o atong i-offer na sa Ginoo. Blessed be your name, Lord Jesus. Lord, we continue to come before your presence, O God. Salamat kayo, Lord, that you are the God who is abounding in all sa tanang panahon sa among mga kinabuhi. Abunda ka sa panalangin, abunda ka sa gugma, abunda ka sa grasya, o abunda ka sa kaluoy, Ginoo. Lord, salamat, Lord, sa papanalangin sa imong mga katawan. Dili lang sa financial na aspect, Lord, but sa tanang aspeto sa mga kinabuhi, Lord, at ikaw nagasakap, ikaw Ginoo, nagapuno, nagalingkod sa mga katawan. Lord, panalangin ang mga kamot na maghahatag, even sa mga kasing-kasing na desire na mahatag, Ginoo, ikaw Ginoo, magapuno, ni Father God. Salamat, Lord, ang turuan, among balikan ka sa tanang pagpasalamat, pagpasidulog, diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome back to you.
Pagkat sa itong bilang mga igsoon, praise the Lord. Happy Mother's Day ulit sa tanan. Hindi ang yung tanan ng mga mama to please stand and come to the front. Kaya we'll pray for you. Huwag na po yung pangatag ang regalo ang mga papa. Ulang church. So si Alex ay bahala mga taga. For the mamas, from the papas. Iyatag na. Pwede na lang iyatag ito ang gift para sa itong mga mama. Mga anak, pwede na water gift sa yung mama. Mayroong mapadali sa tubangan na tagi yung mga magbigayo. Pastoraan, dali. Okay. Gani ang atong review sa mga this is special bulak, bigan sa MNH, and also bigan po din sa mga men, na fresh flowers, para sa mga mama. So, hindi lang siya made of shape, but apple type, but na bulak yun fresh. Sige. Ang Jenny, kalan ng mga mama, dali sa po. Happy Mother's Day sa inyong kalan. Wow. Ihatag na kalan ang mga flowers para sa mama. Ayun po, hatag na kalan. Dahil para makapray na ka. Aray, ihatag na kalan ng flowers. That's an answer. Very nice flowers from mga anak at sa mga papa at sa praise the Lord. Okay, isa may wala. Okay na ba? Dito. Sige, mag-pray na para sa mga mama. Let's lay our hands sa ilahan. So let's pray. Father God, salamat kay Lord sa mga mama na nakakaroon, Lord God. We know, Lord, na sa makita ni mo ginoong Diyos sa kanilang mga struggles. And even, Father God, ang ilang ado-ado mga panginabuhi, mag-bless kanila. Salamat sa pag-iyan mo kanila, Lord God. Isip mga ilaw ng tahanan. We just pray that you continue, Lord God, to enlighten them, Lord God. Minsan pa man sa mong pulong, Ginoong Diyos, Lord, sila kasing-kasing, uban nilang pamilya, Ginoong, kabangin sila, O Diyos, sa kanunay, Lord. Imuha sila, O Diyos, Lord God, yung manasigon, malipayin, Lord God, sa kanan, Lord God, nila, sa libot nilang kinabuhi, Ginoong Diyos, Lord God, Father, uban sa imong klasya, Lord. And we pray, Lord God, that you will prosper them, Lord God, beyond measure, because we know, Lord God, na ikaw ang nagugmaang ng Ginoo sa ilang labuhi. Lord, salamat kayo, O Diyos, Lord God, sa pag-iyan mo sa ila, every decisions that they do, ang ilahang mga ilang pusog, Lord God, ikan kanimo, Ginoo, Lord God, sa tanan nilang mga plano, O Diyos, Lord God, ang imong plano, prevail kanila, Lord, uban sa imong pag-iyan kanila, Ginoo. Salamat kayo, O Diyos, sa iyong palang Espiritu, na kanunay, Lord, O God, mag-uban kanila, O Diyos, O God, Father, sa asaw sila, sa ilang panimalay man, sa ilang trabaho man, Lord, kung asa sila, Ginoo, Diyos, ikaw ang ilang kauban. Dalayan ka, Diyos, sorry katapusan, sa uyas, in Jesus' name we pray. Amen. Happy Mother's Day, picture. Balik ko, picture, multimedia team. Ini ako i-picture, igo mo ani tanan. I-stop sa nako. Ate Nikki na lang, Ate Nikki. Sige. Nabingin. Okay, picture. Mama. 1, 2, 3. Waki, 1, 2, 3. Jump shot, 1, 2, 3. Jump shot. Happy Mother's Day sa mga mama. God bless. Lord, let's continue to pray for our church building.
blessing, no? Ang Ginoo yun magpamuhat. And the Lord will continue to provide, continue to guide, and strengthen ang mga, sabi nga mga kapag-tao dito sa church, no? Let's just pray na proper time kami managin mga isuod within next year. So, hopefully that will. So, ang kaya ka na sa pagpalindog, let's all stand and let's sing the song for Thine is the Kingdom. Hallelujah! Is the kingdom and the power and the glory will is the kingdom and the power and the glory. Salamat kay Ginoo niling pautuhod sa mga sa pinabuhay. Lord, we just want to thank you even as we go out from this place. Be with us. Guide us and protect us, Lord. Holy kami sa muntag sa pagkalimalayo ba ng pamilya na safe and sound. Thank you, Lord, O God, for blessing us beyond what we desire, Father. And to thee, Lord God, na magagiya ka namin, Lord God, every step of the way. For your glory alone, Father God, use us, Lord God, to wherever we are, let us be the light of the soul to the world, Lord. Thank you, Father God, for your faithfulness. You will only praise forever. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join me in the Apple Gospel Church Sunday service with the family and community, both now and forever, and all of God's people declare. Amen. Amen. God bless. Happy holidays.